So mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Philippine Channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 19, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may bandang Project 7 sa may San Antonio, Project 7 Quezon City, at dadalhin po natin yan dito yan sa may MRT station southbound sa may EDSA, Diliman, Quezon City po yan. Okay po. Yan, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Manatiling nakaplay lang muna yan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area at makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Manalo rin ang Nations Release ng Internet. Kasi Estrada, ang sinabi noong opinyon ni Pangilinan sa isang caucus ng mga senador na mas mataas ang Senate Impeachment Court kaysa sa Korte Suprema. I really beg to disagree that the impeachment court is higher than the Supreme Court, Mr. President. Well, it is higher in the sense that a sitting Supreme Court justice can be dismissed on impeachment cases by the impeachment court. In that regard, we are able to hold a Supreme Court justice to account. So, Yeah, I know that. Because it was an impeachment. and that is the context of why I said that as an impeachment court, we are supreme in our own jurisdiction, and maybe in fact higher than the Supreme Court in that regard. Dagdag ni Pangilinan, kahit na may pagkakataon na sumunod ang impeachment court sa Korte Suprema, nagbotohan pa rin sila at hindi agad sumunod sa utos ng kataas-taasang hukuman. Agad din namang inapurbahan sa plenaryo at in-submitted na ang budget ng hudikatura matapos ang mahigit isang oras na deliberasyon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatuto, 24 oras. May paalala ang iba't ibang grupo sa mga dadalo sa kani-kanilang mga kilos protesta. Bukas ito sa lahat basta ang mithiin ay mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sinimulan ngayon ang countdown para sa kilos protesta kontra korupsyon sa November 30 at idinaan sa maleta ng iba't ibang grupo ang pag-anunsyo ng mga detalye nito. Inanunsyo ng Koalisyong Kilusang Bayan kontra Kurakot na simula ngayong linggo ay may mga pagkilos ng isasagawa sa iba't ibang lugar. Sa linggo, November 30, alas 9 hanggang tanghali, ang magiging programa ng grupo sa Luneta. Bukas daw ito sa lahat ng panawagang alinsunod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ito ay rally ng pagpapanagot. So yung mga pupunta doon na ang linya nila, depensahan si BBM, bring him home, protektahan si Sara, medyo you will feel very awkward at siguro wag na kayong pumunta. Sasali rin sa kilos protesta sa Luneta ang isang koalisyon na tinawag na Working People Against Corruption o WAPAC. Binubuo ito ng mga samahan ng mga unyon at manggagawa sa pangunguna ng Courage o grupo ng mga government workers at Alliance of Concerned Teachers. Nabuo po ang WAPAC dahil di na masikmura ng mga manggagawa ang kasalukuyang pagpapahirap. Nanawagan po ang grupo na ito ng dalawang grupo na nag-aaway ngayon, Marcos Duterte, na mag-resign sila parehas upang bigyan ng puwang ang gobyernong para sa mamamayan. Kasado na rin daw ang paghahanda ng iba't ibang civil society groups. Target nilang umabot ng 250 milyon na makikibahagi sa kilos protesta sa EDSA. Tulad ng contingent sa Luneta, layon din ng civil society groups na mapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabalik ng ninakaw. Return what you stole. Face the consequences. There is no healing without justice. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 oras.
Bago manakot sa sinehan ang KMJS Kapinang Lagim, the movie, may nakakatakot na kwento muna ang isa sa mga bida nitong si Sanya Lopez. Ibinahagi rin ni Sanya kung paano sila naging close ulit ng kapatid na si Jack Roberto. Makichiga kay Nelson Canlas. Matapos ang heartache, narekindle din na Sanya Lopez at ng kanyang kapatid na si Jack Roberto ang pagmamahal sa pamilya. Sa pag-upo ni Sanya sa GMA Integrated News Interviews, naging open siya sa muli nilang pagiging close na magkapatid. Bihira raw kasi na nakakapag-travel sila sa nakaraan. Kaya sobrang memorable ang kanilang Japan trip kamakailan. Nakakatuwa, nakakapag-banding na kayo ng ganyan, ha? Ayun, ang sarap lang sa feeling na nagkaroon ulit kami ng bonding na gano'n. Tsaka yung mas naging open lalo kami sa isa't isa. Alam mo yun, yung sarap sa feeling na magkapatid talaga kami. I don't know if I can say this, there was a time na hindi naman kayo naging, parang nawala yung closeness. Yes. Well, nangyayari yun. Because of personal reasons. So, may mga hindi pagkakaintindihan as magkapatid. Hindi ba kayo nag-away sa sabi? And muntikan. Hindi muntikan. Sabi niya sa akin, kasi naka-tour kami. Di ba may oras ang tour? So, ano nangyari sa akin? Sabi niya sa akin, iiwanan kita magtataxi. Baka ng taxi sa Japan. Takbo po, hindi ako nakapag-shopping ng konti. Ano kaya yung nagsimula kung bakit kayo naging close? At the end of the day, kapag merong hindi magandang nangyari sa inyo pa rin, pamilya pa rin ang nasusuportahan sa isa't isa. And bilang kami dalawa yung medyo magkapit-bahay lang, bilang magkalapit lang naman kami, ako yung mabilis niyang nakakawin sa akin. Was it because sa separation nila ni Barbie? Yes, doon nagsimula. nag-start. Na siguro ako naman din as kapatid, mga nandito ako to listen, willing to listen to them. Kasama ni Tanya si Rocco Nacino sa GMA Integrated News Interviews para i-promote ang kanilang upcoming film na Kapuso Mo Jessica Soho Kapinang Lagim the movie. Ang episode nila sa trilogy movie galing sa urban legend ng mga taga Mindanao, ang Berbada. Diba ang alam na natin na ang aswang ay kumakain ng tao. At ito, Yung buhay na tao? buhay ng tao Pero ito naman, ito yung kinakain nila ay patay. Oo. Lalo na kapag bagong patay pa, parang galing sa morgue. Dahil katatakutan ang aming pinag-uusapan, nagkwento na rin si Sanya ng isang kagimbal-gimbal na karanasan niya. Na nakita. Hello, Wuhan. Ayoko ng ganyan na. May partner talaga namang mauubos ang boses mo na kasi nga naman diba, nagulat lang tayo dun sa, meron palang hindi naman talaga nag-resign, ano? Tapos Ang tagal na kinukumpirma niyang resignation kaya na. Tapos hindi pala nag-resign. nag-resign. Tapos partner naggawa ako ng tali Abay, Ayan mo yung mga tali. ginaganon-ganon mo kanina? Oo, Like, alam niyo po, hindi po ako pinapansin ni Jeff na parang Tatali ako ang mga nag-resign na partner, nasa 7 mahigit na. 7 plus. Aba? Tapos Sa cabinet? mga nag-resign na kaugnay ng flood control. 7 mahigit, 7. Tapos away magkapatid, isa. Magkapatid. Away tiyahin, isa rin. Yung mga malakihan rally, malakihan, mga nasa 3, mga 2, 3, no? Malakihan. Tapos mga every Friday, naman merong White Friday protest. Mga nasa, ilan na siguro yun, wala nang pumutok yung flood control. Controversy. Linggo-linggo, di marami na yun. Parang yun mo ng mga 7 beses siguro, no? Mga ganon. Pero na ako lang. 0, partner. May nasampahan naman. Isa lang. Sabi ng Pangulo, magpapasko, di ba? Walang Merry Christmas sa inyo. Sabi. Ay, ilang araw na nga lang bago magpasko, partner. 36 days before So, Christmas. dapat 35 days. Bago, 35 days dapat makulong na. Siyempre, paano naman kaya mangyayari yung partner? May nakakalendaryo ka ng Pasko. Hindi naman sila papayag na holiday na, mag-hearing. Tapos 43 days before 2026. Ayun yung mga abangan natin. Kaya, Sa Pasko, ano? Ayun,
lang yung tinatali ko kanina. May natali ka. Tinali ko yun kanina, sabi ko, abay, ang dami nang nangyari mga nag-resign, kasi usapang resignation. Oo. Naisip ko, ilan na ba nag-resign? May mga nasa pito na nag-resign sa Dahil sa flood control mga yan. nadadawin. Tapos yun nga, away magkapatid, one. Sige, ano ba? Away magtiyahin, one, mga gano'n. Tapos ano pa yun nasa? Hiwalay ba yung magkapatid magtiyahin at saka mag-ano, Hiwalay pa yun, pagbalain? magtali yun nakatali. Ay, itali mo na rin, lagyan mo sa listahan. Pero yung kulong, zero. Bokya, partner. Ano ba yung kaganapan sa Campo Crame? Abay, may briefing dyan no? Oo. Makakasama natin mamaya ang QCPD, di ba? Kasi yung sa malaking pinag-usapan, shocking di Kaya ba? nga, partner. Malamang naman kahit hindi na natin, medyo banggitin natin ng konti, pero malamang alam na ng karamihan itong pinag-usapan natin, di ba? Yung freelance model, saka yung kanyang nobyo. Kanina nga, partner, nagiging ako dito sa sa turnstile, di ba? Pinag-uusapan ng dalawang talaga? card natin. Ito na nangyari, maganon siya, Sa akin naman talaga, partner. ganito ang nangyari dyan, di ba, ganyan, Maraming opinion tayong narinig, sa social media, maging yung mga nakakausap natin sa peer, yung mga behind the scenes, di ba, yung mga kanya-kanya nakakahay. Pero ang background ko dyan, siyempre, paano natin mamayari ka sa city, winter ka na ba? Ang timeline niyan, partner, Sabado, nandito na si Ito, nakaupo ka ako. Sabado, nakita nila ba? Hindi naman ito. Pero nakita nila sa kanila. Anyway, personal ito. Alam na, Sabado, nakita nila. Ayan, so hindi pala tayo nakapag-play. Nakalimutan ko mag-play. Ay, tumatanda na talaga. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya. Ayun, gagawa na lang po natin ng ibang video itong ating susunod na mission at nakalimutan kong i-play niya. Paalam po.